maraming butiti. Sama natin sina Rumar, Bro at Takloy. Malayo-layo ang spot na ito. Sana ay may blessing. Shoutout sa ating mga master, David Jr. Bacolante at kay Mark John Borlas. Mabuhay po kayo mga master at God bless. At tulad ng inasahan ay ito talaga yung bumungad sa atin mga master. Simula pa talaga nung mga nakaraang taon nung una tayong nakapag-live dito ay napakarami din ng mga butete. At nagkalat talaga yung mga butete dito sa spot na to. Muntik pa tayong mawala ng pag-asa dahil nagluko yung flashlight natin at biglang namatay yung ilaw. Buti na lang pagdating natin ng papaahon na tayo doon sa tabi ay bumalik yung liwanag niya at umilaw. Kaya pagbalik natin ay unti-unti tayong nakatusok ng mga pulang dalagang bukid. Akala na talaga natin mga master na hindi tayo makakapag-content. Sayang sana yung biyahe natin dahil may layo-layo talaga yung spot na ito. Pero hindi tayo na wala ng pag-asa at lumipat tayo dito sa tabi. At ito nga, nakakita tayo ng danggit at dinakma na lang natin dahil nakadikit siya sa bato para hindi mabaluktot yung shop natin. At ito yung sinasabi kong spot na nasa parting likod ng isla mga master na may mga sapay. Nakakita tayo dito ng ilang piraso ng sapay pero hindi masyadong karamihan. Hindi gaya doon sa Tungatok na nagkukumpulan talaga sila. Kaya hindi tayo mag-focus sa sapay. Dito tayo mag-focus sa mga isda. At nakakita nga tayo ng isdang nagliliyab ang mata. Napakaamo sana ng isdang ito pero hindi natin tinamaan sa unang tusok. Kaya sa pangalawang tusok ay sinigurado na talaga natin dahil kakaunti pa lang yung mga isdang nakikita natin. Ganito talaga ang mangyayari mga master kapag hindi natin kabisado yung spot natin at hindi na masyadong sagana yung spot sa mga isda. Pero dahil dagat pa rin yan mga master ay hindi talaga pwedeng walang isda yung dagat. Kaya ayan, natunto natin yung mga pinagtataguan ng mga pusit lumot at tinusok na rin natin yung muong dahil medyo good size na at may maraming hito pala doon sa ilalim na nagtatago at may aso din palang nakatago doon sa ilalim ng bato. At ito na nga yung mga mulmol na pinasaylo natin nung nakaraan kaya ngayon ay babalikan natin sila at tutusok na tayo ng mulmol. Pero no worries mga master dahil isang mulmol lang yung tutusukin natin at hindi na natin yan dagdagan. Noong mga nakaraang taon dito mga master ay may napakarami ring mulmol. Pero dahil sa napakaraming bato talaga at malalalim yung butas ay mahirapan talaga tayong maghanap ng mga mulmol. At pati yung mga dragon ball dito ay nakatago na rin sa ilalim ng mga bato. At nakadagdag na naman tayo ng pusit lumot mga master. Medyo maamo yung mga pusit lumot dito at hindi masyadong sanay sa ilaw. Dahil hindi masyadong marami yung mga spiro dito. At sa pagkakataong ito ay kaming apat lang ang nagda-dive dito sa spot na ito. At ito na nga yung sadya natin dito sa tabi, yung mga Dragon Balls. Nung nakaraang taon din dito mga master ay napakalaki ng mga Dragon Balls dito lang sa tabi at nung mga panahong yon ay hindi pa kami kumukuha ng mga Dragon Balls kaya pinapabayaan lang namin na nagkalat yung mga Dragon Balls din sa tabi. At may nakita tayong isang aluman o isang tandain. Medyo malilikot talaga yung mga isdang ito mga master pero dahil sa dami ng bato na nakapaligid sa kanya ay pabangga-bangga siya kaya hindi siya makabuelo. Kaya sinimpuhan natin pagkabangga niya at paglingon niya ay binirahan agad natin. At ito na nga, nagsimula nang mapakita sa atin yung mga malalaking mga butete pero kakasimula pa lang natin mga master kaya hindi muna natin tinusok yon at nag-alangan talaga tayo dahil nasa mga 1 kilo mahigit pa yung butete. Ang hinahanap natin ay yung mga mamaw talaga para isang tusukan lang at isang butete lang talaga ang ikakarga natin para hindi tayo mahirapan sa panunusok. At ito, nakakita na naman tayo ng pusit lumot at nadaplisan natin sa unang tusok pero kapag ang mga pusit lumot ay may sugat na ay hindi na yan masyadong mabilis lumangoy. Dagdagan pa natin na hindi sila sanay sa mga malalakas na ilaw kaya hindi talaga siya makabuelo. Kaya agad-agad tayo nag-blinker at nang malapitan natin ay sinigurado na talaga natin. At least sa part na ito mga master ay parang nabuhayan na tayo ng dugo at dito ay nagsisimula na tayong ma-excite dahil sa mga sunod-sunod na mga pusit lumot at good size pa na mga pusit lumot ang natusok natin. At idagdag pa yung mga Dragon Ball na sunod-sunod din nagpatusok sa atin kahit hindi man gaanong kalakihan pero sunod-sunod yung mga Dragon Ball na natusok natin. At pagdating nga natin sa unahan ay nakadagdag pa tayo ng isa pang pusit o barawan yung tawag namin sa mga pusit lumot na ito. Para sa akin mga master, ito talaga yung pinakamasarap na uri ng pusit at napakamahal ng kilo nito dito sa amin. Kaya nakabawi na tayo sa panggas natin at dagdagan pa ng mga Dragon Ball na ito na sunod-sunod ring nagpakita at nagpatusok sa atin dito sa tabi. Kaya ito lang yung palaging tandaan yung mga master. Kahit sabihin na natin na may mga spot talaga na matutumal yung isda o sampa ng
mga isda, pero palagi nyo lang tandaan na dagat pa rin yan. At may kasabihan nga na hindi talaga magiging langit kapag walang bituin. In other words, hindi talaga magiging dagat yan kung walang isda. Pero hindi rin yan magkakaisda kung wala tayong pananampalataya doon sa itaas. Kaya huwag kalimutang magdasal bago at habang nagda-dive. At ayan na mga master, yung kaninang napakatahimik at parang walang bakas ng isda tayong nakikita. Ngayon ay sunod-sunod na mga biyaya yung napakita sa atin. At speaking of biyaya ay ito, higanting biyaya yung napakita sa amin. Ganitong size ng butete yung pinaghahanap namin at sa wakas ay natusok ni Romar. Si Bro Pla ang nakakita nito doon sa ilalim ng bato at pinatusok niya kay Romar, at tayo naman ang nagboluntaryo na tayo ang kakarga-karga dito habang naglalangoy tayo. Total may natusok na naman tayo mga isda at mga pusit, kaya hindi na tayo lugi, kaya tayo na lang ang hawak nito para makakaisda naman yung mga kasamahan natin. At may nakita na naman tayong danggit, kaya dinakma ulit natin, pero unti-unting naramdaman natin yung bigat ng ating karga-karga at dito pa sa tali ng spear gun natin inilagay, kaya nahirapan din tayong tumusok. At may nakita tayong emperor, kaya susubukan nating tusukin kung kaya ba nating tumusok kahit may isang malaking bola na nakaharang dito sa harap. At sa kabutihang palad ay nakakatama pa rin tayo, pero yung pag-angat talaga pa itaas, doon talaga tayo nahihirapan. May 2 kilo na belt na kasi tayo at idagdag mo pa yung napakalaking butete na ito. Nasa mahigit 6 na kilo kasi yung butete na ito. Di bali 8 kilo lahat yung pasan-pasan natin. Pero kahit pa paano mga master ay nakakatama pa rin tayo, at pati yung dalagang bukid ay natamaan pa rin natin. Buti na lang ay maamo yung dalagang bukid na ito at hindi masyadong malikot. At napansin natin mga master na pagkatapos nating mailagay yung butete sa spear gun natin ay sunod-sunod yung mga isda na nagpakita sa atin. Kumbaga naging pamain natin yung butete sa mga isda, kaya sunod-sunod yung mga isda na nagpakita at lumapit sa atin. Kaya pati yung batog ay nakachismis at lumapit na rin. Siguro ay tinitingnan niya kung ano yung bulang nakasabit sa spear gun natin. Kaya tinawag natin si Bro at ipinaubayan natin sa kanya yung batog, dahil baka masayang lang kung tayo yung tutusok. Hirap na nga tayo na tumusok na walang nakasabit, ito pa kaya na napakalaking nakaharang dito sa harap natin. At pati yung pusit ay nag-alangan na rin tayong tumusok, kaya hindi na lang natin tinusok at ibinidyo na lang natin. Pero ito ay napaka-chill lang sa buhanginan, kaya susubukan nating tusukin. Napakarami pala ng ganitong timbungan dito sa buhanginan, pero pipili lang tayo ng ilang piraso dahil napakahirap rin talagang magkasa kapag may nakasabit na malaking bola dito sa spear gun natin. At maiksi lang yung tali natin sa ating shop, kaya mas lalo pang umiiksi kapag nababara doon sa butete. Pero so far mga master ay maganda yung mga patama natin ngayon. Siguro ay swerte talaga yung butete na ito. At nakakita tayo ng 3 emperor. Magkakatabi yung dalawa at nasa unahan yung isa. At nang nilapitan na natin ay humarurot yung isa, at yung isa naman ay nagtago doon sa buhangin. Pero hindi siya masyadong nakasubsob, kaya kitang kita pa rin natin, kaya natusok natin yung emperor. Sayang nga lang at wala tayong kasama. Siguro kung may kasama tayo ay natusok natin yung iba niyang kasama. Dahil sigurado kung nasa paligid lang yung ibang kasama niya at madali lang yung masundan ng mga kasama natin. Pero ayos pa rin yan mga master. May next time pa naman. At ito na naman yung mga nagkukumpulang mga timbungan at pipili lang tayo ng isa. So nakapunit yung isang natusok natin, pero hindi natin papabayaan dahil masasayang yung isda kapag pinabayaan natin. Kaya sinundan talaga natin yung isda at sinuli natin para hindi masayang. At ayan mga master, so far wala pa talagang nakakatakas sa mga tinutusok natin. Pero ang isang to ay hindi muna natin tutusukin dahil natusok na natin yung isang kasama niya kanina, kaya papasailuin muna natin ang isang yan. At mahirap pa namang pumasa ng shop, lalo na't may nakasabit na mabigat na bola. Ito mga master ay ibibideo lang sana natin yung mungkaw na ito, dahil ngayon lang tayo nakikita ng napakaamo na mungkaw. Siguro ay kakaunti lang yung mga nanusok dito ng mga mungkaw, pero dahil sa sobrang amo niya talaga ay naisipan nating tusukin ang isdang to. Kaso nga lang ay umepekto na yung bigat ng daladala natin, pero parang tama nga yung hinala natin. Napakaswerte talaga ng butete na ito. Pati yung mungkaw ay hindi pa rin nakatakas kahit hindi natin tinamaan.
At lumapit na nga tayo dito kina Bro at Takloy dahil sasabihan na natin na aahon na kami dahil mga nasa 9:30 na yung oras sa time na ito at malalayo pa yung biyahe namin. At dito nga ay nakakita si Takloy ng isang isda, kaya lang nakawala yung isda kaya nagpatulong siya kay Bro. Kaso hindi na nakita ni Bro yung isdang nakawala at nakatusok siya ng isang mas maliit doon sa nakita ni Takloy. At lap trip talaga sa part na ito mga master, may nakitang pusit si Romar at nagblinker siya, kaya tinulungan na rin natin sa pagblinker si Romar at hinihintay natin si Romar na tusukin yung pusit, pero napakatagal talaga niyang tusukin yung pusit lumot na ito at parang sumisenya siya sa atin na siguro tayo yung ipapatusok niya sa pusit lumot na ito, kaya dahan-dahan natin nilapitan yung pusit lumot dahil hindi makagalaw yung pusit lumot dahil dalawa kaming nagbiblinker. At nang makalapit na si Romar ay tsaka pa lang natin na pagtanto na may butete rin pala sa shop ni Romar, kaya pala nahirapan rin siya sa pagtusok ng pusit lumot na ito. Kaya tinusok natin yung pusit lumot, kaya lang nakaharang na naman yung higanting bola sa harap natin at hindi natin tinamaan yung pusit. Akala talaga natin ay makakatakas na yung pusit lumot, pero dahil sa lakas ng blinker namin at dalawa pa kami na nasa kabilaan na nagbiblinker sa kanya ay hindi talaga makabuelo. Siguro yung pusit ay hilong-hilo na. Siguro kung nakakapagsalita pa lang yung pusit na ito ay siguro ay nagreklamo na ito kung bakit pinapahirapan pa namin siya. Yung dalawang bola talaga sa shop namin yung dahilan sa lahat ng ito. Kaya naawa na talaga tayo sa pusit lumot at dali-dali natin ikinasa yung ating shop. At yun, tinamaan na natin. Napakaswerte talaga ng butete na ito. At pagkatapos nga naming matusok yung pusit lumot ay nagtawanan kaming dalawa ni Romar. Natawa talaga kami doon sa pusit lumot at sa sitwasyon namin. At pagkatapos nun ay binigay natin kay Romar yung pusit lumot dahil may maraming pusit lumot na naman tayong natusok. At umahon na nga kami at ito yung mga huli namin mga master, yung dalawang dambuhalang mga bola na nagpahirap sa amin kanina. At may natusok din si Bro na malaking batog at lap trip din yung batog na natusok ni Bro dahil pinagsisipa daw niya dahil nagtangka pa daw itong mga gat pagkatapos niya itong matusok. At abang-abang lang mga master dahil may part 2 pa ang adventure na ito. Ipapaluto natin kay Chef Ox yung dalawang dambuhalang butete na natusok namin. Gawas ya, anong pagkikan ko daw? Gawas lang. Udah sugaw ba? Nato ilaw ganyan. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure at kung umabot kayo sa bahagi ng bidyong ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.